Magandang araw mga ka-idol, panibagong araw, panibagong pananaliksik. Ngayong araw meron akong isi-share sa inyo tungkol sa formula na equate natin, na invento natin year back 2008. 2008 pa to. Actually, kasalanan ko pa nga kasi hindi ko na ipapublish. Wala akong time kasi busy ako sa work. Parang kasalanan ko pa kasi sinosolo ko. Kumbaga sa construction, kung may alam ka, wag mong susuluhin. Kailangan mong i-collaborate, i-share, di ba? Ganun. Naisip ko na i-share na lang dito sa video natin. Yung formula natin na force is equals to mf. Ano ba yung mf? Which is mass multiplied by the frequency. F is equals to mf. Force is equals to mass multiplied by the frequency. Alam naman natin, di ba? Merong equation na force is equals to ma from second law of motion of Sir Isaac Newton. Actually, doon ko siya na-derive. Sa tulong nun, na-develop ko siya. Kumbaga, na-realize ko, meron pang isang klase. Lagi ko siyang ginagamit noon nung nag-aaral ako ng civil engineering sa TIP. Lagi ko siyang ginagamit pag favorite ko nga yan, second law of motion, first law, second law, and third law. Yun sa second law, paborito ko yun kasi may equation. Natutuwa ako dun, ituntuwa ako. Hanggang sa na-develop ko yung force is equals to mf. Ang tanong, paano mo naman nasabing force is equals to mass multiplied by the frequency? Parang kung i-derive natin, force is equals to force, mass multiplied by the frequency is equals to mass multiplied by the acceleration. Frequency is equals to acceleration, di ba? Paano nag-equal yung frequency is equals to acceleration? Di ba? Magkaiba ng unit yan. Ang frequency is revolution per second or 1 over t. Yung acceleration is velocity over t. Paano naging equal yun? Ayun ang pag-uusapan natin. Bali, nag-equal sila kasi isang analogy para madaling maintindihan kung bakit sila nag-equal. Imagine na kasi nagbibisikleta ka. Di ba, may velocity ka, may acceleration ka. Habang bumibilis ka, nag-accelerate ka, napapasarap yung pagbabike mo, no? Talagang galing-galing mo na magbike, eh. Habang nag-accelerate ka, yung revolution ng wheel, tumataas din. Yung acceleration per second, velocity per second, bumibilis. 1v over second, 2v over second, per second, 10v per second. Yung revolution naman, 2 revolution per second, 3 revolution per second. Na-imagine nyo? Di ba? Habang bumibilis yung tao sa pagbabike, yung wheels na bumibilis din. Kaya yung frequency is equals to acceleration. Magkaiba ng unit, ano? Kaya yun ang pag-uusapan naman natin kung bakit sila magkaiba ng unit. Kung i-derive pa natin, 1 over t is equals to v over t, so lalabas na v is equals to 1. Ano yun? Bakit ganun? Ang gulo naman. Bakit v is equals to 1? Meron bang ganun? Pag sinabit mo yan, pag nag-exam ka, bagsak ka na kasi v is equals to 1. Ganun na. Kumbaga, ngayon, ano yung ba natin? Ano ba yung velocity? Velocity is unit of distance per time, di ba? Bali, kung ita-transpose natin, v is equals to d over t, tama? Distance over time, d over t. Ita-transpose natin, makukuha natin, v is equals to 1 over t over 1 over d. Diba? Kumbaga sa taas yung numerator, papapansin natin frequency yun, diba? 1 over t. Tapos sa baba is another type of frequency, which is frequency of distance. Diba? Kaya kung pareha silang frequency, maka-cancel out natin by means of unit frequency. Magiging 1 siya. Kaya V is equals to 1. Nagets nyo? Ayan. Paano ko naman patutunayan na mayroong frequency of distance? Diba? Wala naman sa libro yan.
Kung ano lang yung nasa libro, yun lang totoo, di ba? Kung ano lang nasa libro natin, frequency of time lang meron. 1/t, 1/t, kalokohan yan. Parang gano'n eh, no? Frequency of distance, magbibigay ako ng analogy dyan. Kunyari, merong isang distance, isang metro, isang kilometro, at merong mga iba't ibang bisikleta na may sukat, iba't ibang sukat ng wheels. Tapos, umandar sila ng sabay-sabay, parehas ang velocity. Ang mangyayari, iba-iba sila ng revolution per distance. Di ba? Pare-pareha sila ng bilis, pero yung revolution ng wheel nila, iba yung magiging achievement. Yun yung frequency of distance. Meron pa akong example doon mamaya ibibigay ko sa inyo. Ayun, nasa na ba tayo? Yung V is equals to 1. Yan, explain ko na sa inyo kung bakit yung acceleration is equals to frequency, di ba? Ayun, itong equation na to, hindi nyo natatanong is yung equation na to tinawag kong general kasi pwede siya sa chemistry, pwede siya sa astronomy, pwede siya sa biology. Ayun, mabalik tayo dun sa V is equals to 1. Ano ba yung V is equals to 1? Ano ba nilalaman nun? Kung titignan natin sa ordinaryong tao, V is equals to 1, velocity, yung bilis niya, 1. Ano yun? Diba? Pero kung titignan natin, ratio yun ng 2 frequency. Sa chemistry, ang nilalaman ng V is equals to 1 is, di ba may constant vibration, kinetic energy? May constant vibration ng atom. So, ibig sabihin, yung vibration niya at saka yung size niya, proportional. Kung ano yung constant vibration ng atom, yun din yung magiging size niya. Diba? Yung 1/t, constant vibration, all over 1/d. Yun din yung magiging size ng atom. Kaya V is equals to 1. Sa chemistry yun. Diba? Sa astronomy naman, the best example doon is yung buong universe, di ba? Umiikot siya. Meron siyang galaxies, di ba? Meron siyang parang kabuuan na umiikot. So yung velocity na yon at saka yung size ng galaxy proportional. Di ba? Kunyari, wag na tayong lumayo. Kunyari yung mundo natin. Umiikot yan. Kaya nga mayroong isang araw, di ba? Umiikot yan. Umiikot yung buong kabuuan ng Earth. Kunyari ito. Umiikot ito, di ba? Umiikot to. Umiikot. Yung puwersa niyan, yung rotational per second, parehas dun sa size niya. Yung size ng Earth. Di ba? Kaya B is equals to 1. Proportional sila. Kumbaga, hindi pwedeng yung size ng isang planeta at saka yung rotational siya, hindi sila proportional. Hindi under yun. Kaya siya umaandar kasi proportional yung bilis ng pag-ikot niyan saka yung size niya. Yun din yung equivalent ng V is equals to 1. At saka isa pang example naman sa biology. Nakikita niyo yung halaman dyan sa harap niyo. Yung constant vibration niyan, di ba, pausbong na siya, no? Pausbong na siya. Meron siyang vibration. Yung vibration na yon proportional dun sa distance. Kumbaga, yung design, habang umuusbong siya, may design siya eh. Nagkakaroon siya ng sariling design. Di ba? Ang galing kung lalagay ka ng punla, bilog lang yan. May itsura pa rin yun, pero may puwersa siya, may electromagnetic spectrum na magpupush doon para umusbong siya. Kailangan niya ng sunlight para mag-survive. Then, yung design ng pagkakausbong niya is base doon sa distance, frequency of distance. Di ba? Part pa rin siya ng biology, kaya tinawag ko siyang general force. Hindi naman totoo yan, wala naman sa libro yan, hindi totoo yan. Parang ganun. Kaya nang bahalang umusga, basta ulitin nyo lang o intindihin nyo lang yung mga sinabi ko ng mga una, di ba? Ayun, yung general force na yon is talagang masasabi kong tama.